Ilang taon na nang magsimula si Alisa bilang isang nail artist at marami na siyang mayayaman na customer sa isang subdivision. Sanay na siya na lagi siyang late na umuwi dahil sa tambak niyang mga appointment. Hindi na siya takot umuwi dahil nasanay na rin siya dahil laging ganoon ang kanyang schedule. Habang naglalakad papalabas ng subdivision si Alisa, ay may napansin siyang isang naka-uniforme na lalaki na kumikindat sa kanya. At parang iba ang galaw nito. Maglalakad na lang ako ng mabilis at baka hindi niya na ako sundan. Pagpapakalma ni Alisa sa kanyang sarili. Nagmamadali na naglakad si Alisa papalabas ng subdivision. Dahil napapansin niya na ang lalaki ay dire-diretso lamang sa pagsunod sa kanya. At hindi niya na nagugustuhan ang nangyayari. Dahil malalim na rin ang gabi at wala nang masyadong tao sa daan na pwede niyang hingian ng tulong. Tumingin si Alisa sa kanyang likod upang i-check para makita kung nakasunod pa rin ba sa kanya ang lalaki. At tama siya ng hinala dahil ang lalaki ay nakasunod pa rin sa kanya at gumagawa ng mga nakakatakot na galaw. Tila ba hindi mapakali ang lalaki at ang kanyang ulo at iba pang parte ng katawan ay galaw ng galaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Pagmamakaawa ni Alisa. Nagsimula lang tumakbo si Alisa dahil sa takot. Dahil ang lalaki ay patuloy lamang sa pagsunod sa kanya. Pakaramdam niya ay katapusan na niya. Halos umiyak na siya sa takot at tumatakbo patungo ng gate. Nang umabot na ang dalaga sa may gate ng subdivision, tinanong siya ng gwardiya kung bakit siya tumatakbo at humingi ng tulong. Pinaliwanag niya naman ang nangyari dahil meron sa kanyang sumusunod daw na lalaki. Pero nakita ng mga security guard na si James lang pala ang sumusunod sa kanya. Isa sa mga security guard. Isang security guard na may Tourette syndrome at kadalasan na napagkakamalan ng masamang tao dahil sa kanyang mga involuntary movement. Nagtago si Alisa sa likod ng security guard dahil sa sobrang takot. Pero nang mapansin niya na walang pakialam ang ibang mga security guard, dali-dali na siyang nagpara ng taxi upang siya ay makaalis na. Dahil kahit anong explain sa kanya ng sitwasyon ni James, ay hindi pa rin maaalis sa kanya ang takot na kanyang nararamdaman. Laking pasasalamat ni Alisa nang makaalis na siya sa sitwasyon na iyon dahil ayaw na ayaw niya nang tumagal pa roon. Dumiretso na umuwi si Alisa at nagpahinga sa kanyang bahay. Kinabukasan ay nagdadalawang isip si Alisa kung pupunta pa ba siya sa appointment niya dahil hindi pa rin maalis-alis sa isipan niya ang nangyari kagabi. Pero naisip niya na malaking halaga ang mawawala sa kanya kapag hindi siya nagpunta, sapagkat maraming client ang maaaring mawala. Nang makarating na nga si Alisa sa subdivision, ay sakto namang si James ang bantay sa gate. Nagdadalawang isip siya kung tutuloy pa ba siyang papasok o hindi na. Pero dahil naisip niya na sayang ang kanyang magiging kita, napagdesisyonan ng dalaga na tumuloy pumasok sa loob ng subdivision. Miss, tawag ni James sa dalaga. Habang ang kanyang ulo ay gumagawa ng involuntaryong galaw. Napalunok na lamang si Alisa at dire-diretso lamang ang kanyang paglalakad hanggang sa maabutan siya ni James at hinawakan ang kanyang braso upang pigilan siya. Ano ba? Galit na sigaw ni Alisa sa kanya dahil pakiramdam niya ay may gagawing masama ang lalaking ito. Kung hindi mo ako lalayuan ngayon din, sisigaw ako. Gusto ko lang namang ibalik tong nahulog mong ATM card kagabi. Sa kakamadali mo, nahulog mo ito. Gusto ko sanang ibigay sa'yo kaso mukhang iniiwasan mo ata ako eh. At nagmamadali ka. Sampit ni James at iniabot ang ATM card. Ano bang sinasabi mo? Wala akong nahulog na ATM card, no? Layuan mo nga ako. Inis na saad ni Alisa at hindi tinanggap ang inaabot sa kanya. Miss, sa'yo talaga to. Kasi nakita ko nahulog ito sa bag mo kagabi. Habang tumatakbo ka. Inabol pa nga kita, di ba? Kaso, ang bilis ng takbo mo eh. Nahirapan akong ibalik sa'yo. Nung naabutan naman kita, mukhang takot ka ata sa akin. At natataranta ka. Kaya nawala sa isip ko na ibalik sa'yo. Ano ba, kuya? Tigil-tigilan mo nga ako. Hindi ako mahulog sa mga tricks mo na ganyan, ha? Saka bakit mo ba ako pilit na sinusundan? Siguro may balak kang masama sa akin, no? Grabe ka naman, miss. Nakakaramdam pa rin ng takot si Alisa, pero nilalakasan niya na lamang ang kanyang loob para hindi mahalata ng lalaki
na natatakot siya rito at nire-ready na lamang niya ang pepper spray sa kanyang kamay upang ready nang atakihin ng lalaki anytime na may gawing masama ito sa kanya. Totoo naman kuya, diba? Kung wala kang balak na masama sa akin, bakit simula kagabi mo pa ako sinusundan? Nakikita mo na nga umiiwas ako sa'yo, hindi ba? At ayaw kong mapalapit sa'yo. Tapos pilit ka pa rin ng pilit sa sarili mo. Miss, ibabalik ko lang naman tong ATM na nahulog mo kagabi. Saad ni James at inilagay sa kamay ni Alisa ang ATM card niya. Nabigla naman si Alisa dahil hindi niya lubos akalain na nawala na pala ang kanyang ATM card. Kaya chinek niya ang kanyang bag at hindi niya yun makita. Kinuha niya kay James ang ATM card at hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Sa akin nga to? Mautalutal na wika ni Alisa. Bigla siyang nahiya sa kanyang naging asal dahil talagang nahulog niya ang ATM card niya. Pero hindi pa rin nawala ang takot ni Alisa kay James dahil iniisip niya na baka kinukuha lamang nito ang loob niya tapos ay gagawa na siya ng masama ni James. Kaya alerto pa rin siya kung ano ang pwedeng mangyari. Maraming salamat, bulong ni Alisa dahil hindi pa rin nawawala ang takot sa kanya. Nagsimula na namang gumawa ng involuntaryong galaw ang katawan ni James. Na ikinatakot naman ni Alisa kahit umalis na siya bago pa man makapagsalita ang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay James pero hindi niya nagugustuhan ang mga ginagawa ng binata. Nakahinga ang dalaga ng maluwag nang makalayo na siya mula sa lalaki. Ang kanyang customer na si Mrs. Cara ay naghihintay na sa kanya sa garden upang doon umpisahan ang kanyang bagong set ng nails. Naikwento ni Alisa sa kanyang kliyente ang encounter na meron siya kasama si James. Agad namang nakilala ni Mrs. Cara ang kinikwento ni Alisa na security guard. Natawa na lamang ang kliyente ng dalaga dahil doon at ipinaliwanag na ganoon talaga ang may mga Tourette syndrome. Kahit na in-explain kay Alisa ang kalagayan ni James, ay hindi pa rin niya lubos maibsan ng takot na kanyang nararamdaman. Tila ba sinasabi nito ay may maaaring gawing masama sa kanyang lalaki, kaya ayaw niyang ipanatag ang kanyang loob, kahit alam na niya ang buong kalagayan ni James. Maraming salamat po, Mrs. Cara. Pagpapasalamat ni Alisa nang bigyan siya nito ng napakalaking tip. Walang anuman yun, Alisa. Nang matapos si Alisa sa kanyang trabaho, ay maaga na rin siyang umuwi dahil nag-cancel ang kanyang last appointment at alas 5 pa lang ng hapon. Habang naglalakad si Alisa patungo ng gate ng subdivision ay pinagdadasal niya na sana'y wala si James roon sa may guardhouse. Nang makarating na sa guardhouse si Alisa ay nakita niya na iniinsulto at pinagtatawanan si James dahil sa kondisyon nito. Narinig niya ang masasakit na komento dahil sa sakit nito. Ang iba naman ay natatakot sa kanya. Gustuin man ni Alisa na tulungan si James, pero katulad ng iba ay natatakot rin siya sa security guard na ito. Dire-diretso na lamang lumabas ng gate ng subdivision si Alisa at sinabi sa kanyang sarili na hindi na dapat niya yun pakialaman pa dahil ang nakikita niyang mga paggalaw ni James ay minsan ay nakakatakot talaga at pakiramdam niya ay isang masamang tao ang lalaki. Kaya naman hinayaan niya na lamang itong bulihin ng mga bata at ng ibang mga tao sa subdivision. Dumiretso ng mall si Alisa at bago pa man siya makapasok sa entrance ng mall, may nakita siyang isang grupo ng mga kabataan na may binubuli na isang bata. Hoy, layon niyo nga siya? Suway ni Alisa sa mga kabataan. Nakita ni Alisa na katulad ni James ay may mga involuntaryong galaw rin ng katawan ng bata. Hindi pinansin ng mga kabataan ang pagsuway ni Alisa sa kanila at patuloy lamang pinagbababato ng basura ang bata. Kaya tumawag ng security guard si Alisa para lamang mapatigil ang kanilang ginagawang pambubuli. Okay ka lang ba? Inalalayan ni Alisa ang bata na makaupo sa sidewalk. Opo, okay lang po ako. Sagot ng bata habang ang kanyang katawan ay patuloy lamang sa paggawa ng mga involuntaryong mga galaw. Napabuntong hininga na lamang si Alisa habang tinitignan ng sinapit ng bata dahil mukhang na-trauma ito sa mga kabataan na nambuli sa kanya. Bakas ang takot sa mga mata ng bata at ang patuloy na panginginig ng katawan dahil sa takot. Hindi alam ni Alisa ang kanyang nararapat na gawin upang tulungan ang batang ito dahil ginawa na niya ang lahat upang mapakalma ang bata pero ganoon pa rin ang kanyang ekspresyon. Nahalata niya na sobrang traumatized ang bata dahil sa mga nangyari. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Alisa.
pagpapakilala ni Elisa dahil gusto niyang kunin ang loob ng bata upang kumalma ito. Ako po si Jonah. Matagal na ba nila itong ginagawa sa'yo? Tumango ang bata bilang pagsagot habang paunti-unti na kumakalma. Kinausap ni Elisa ang bata at unti-unti na nagkwento sa kanya. Dahil rito ay kumalma kahit papaano ang bata at naiyak na lamang sa kanyang mga bisig. Hanggang sa dumating ang ina nito na natataranta ng makita ang anak. Na-explain ni Elisa sa ina ni Jonah kung ano ang nangyari sa anak nito. Naiyak na lamang ang nanay ng bata dahil palagi na lamang nararanasan ng kanyang anak ang ganong sitwasyon dahil hindi masyadong naiintindihan ng mga tao ang Tourette Syndrome. Ang akala nila ay nag-iinarte lamang ang bata. Sobrang nagpapasalamat ang nanay ni Jonah kay Elisa na tinulungan niya ang anak nito kasi bihira lamang ang tumutulong sa kanyang anak. Dahil kung hindi tinulungan ni Elisa ang anak niya, malamang ay puro na naman pasa ang kanyang anak. Nag-CR lamang ang kanyang ina at pagkalabas nito ng cubicle ay nawala na si Jonah. Tinuro lamang ng guard kung nasaan ang direksyon ng bata at nakita ng ina ni Jonah na nandoon ang kanyang anak kasama ni Elisa. Pinayuhan ni Elisa na i-enroll ng nanay ni Jonah ang bata kung saan doon rin nag-aaral ang mga batang may Tourette Syndrome dahil maaari pang mag-improve ang kalagayan ng bata at hindi na siya mabuli roon dahil pare-pareho sila ng sitwasyon at sila mismo ang magkakaintindihan dahil pare-parehas na nakakaranas ng pambubuli at pananakit ng ibang mga bata na kasing edad nila. Matapos magpasalamat ng ina ni Jonah at ipinaliwanag kay Elisa kung papaanong nawala sa kanyang paningin ng anak, ay nagpaalam na nga sila. Sobrang naawa si Elisa sa kalagayan ni Jonah at pati na rin sa ina nito dahil nakikita ng dalaga sa mga mata ng ina ni Jonah na sobrang awang-awa na ito sa kanyang anak dahil sa panghusga ng mundo. Lumipas ang ilang araw at muling nakita ni Elisa ang ina ni Jonah. Masayang-masaya ang reaksyon sa mukha ng bata. Nilapitan nila kaagad si Elisa at nabigla ito nang sumulpot na lamang sila. Ate Elisa! Masayang tawag ni Jonah sa dalaga. Jonah? Almira? Lumapit si Almira, ang nanay ni Jonah sa dalaga at sinabi, Alam mo, simula noong last tayo na nag-usap, naisip ko na i-enroll si Jonah sa school kung saan kasama ang mga tulad niya. Medyo mahal nga lang pero nakita ko na masaya siya kasi yung mga bago niyang mga kalaro ay naiintindihan siya dahil pare-pareho sila ng sitwasyon at ganoon rin ang nararanasan nila sa ibang mga tao. Sobrang saya naman ni Elisa nang malaman na malaki pala ang naging impact ng mga sinabi niya sa nanay ni Jonah. Masaya ang puso ni Elisa na makita si Jonah na masaya at ang nanay niya ay hindi na nahihirapan. Ang pagtulong niya sa kanila ay hindi inaasahan at gusto lamang niya na malayo ang bata sa maras na mundo. Masaya ako para kay Jonah na nakikita siya na masaya na siya ngayon. Lalo na ikaw dahil mukhang hindi ka na umiyak gabi-gabi dahil iniisip mo ang iyong anak. Sana komportable ka na ngayon na nakita ang anak mo na masaya. Wika ni Elisa. Pinagmasdan ni Elisa ang mag-ina at narealize na naging mahirap ang sitwasyon nila, lalo na maraming tao ang humuhusga sa kalagayan ng bata. May hindi mapigilan na saya siyang nararamdaman sa kanyang puso. Hindi may paliwanag kung gaano siya kasaya para kay Jonah at sa nanay nito. Alam mo ba, na palagi ka sa akin kinikwento ni Jonah kung paano mo siya niligtas sa mga bata na nambubuli sa kanya. Halos walang araw na hindi niya binabanggit ang pangalan mo dahil isa ka sa mga tao na may mabuting puso. Kaya nga nung nakita ka niya, ay agad kaming pumunta sa'yo. Maligayang wika ni Almira. Napangiti na lamang si Elisa dahil sa hindi niya lubos maisip na ang pagtulong niya sa bata ay may naging impact pala sa kanya at sa buhay ng ibang tao. Ayoko kasing may nakikita akong mga inaapi na bata. Akala ko nga noong una iniinsulto niya lang ang mga kabataan kasi dahil sa mga involuntaryong paggalaw niya. Pero na-realize ko na may Tourette Syndrome siya kasi kagaya din yun ng mga nakikita ko sa social media. Kaya noong na-realize ko na siya pala ang binupuli, ay nilapitan ko siya kaagad. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa pagtulong mo sa anak ko sapagkat alam ko na kung wala ka doon, ay baka puro pasa at sugat na naman siya pag-uwi dahil laging ganoon ang nangyayari kapag merong nambubuli sa kanyang mga bata. Sobrang taranta ko talaga nung paglabas ko ng CR ay wala na siya. Maluwalo ang sambit ng ginang. Sa totoo lang po,
Nahirapan nga po talaga akong patigilin yung mga nambubuli sa anak niyo eh. Kaya tinawag ko na lamang po yung guard. At nang makita nila yung guard, ay natakot siguro sila at tumakbo papalayo. Pagpapaliwanag ni Alisa. Kahit na, kung hindi pa man huminto at pinalis yung mga bata, baka mas malalabang nangyari sa anak ko. Kaya sobrang salamat talaga ha. Pagpapasalamat ni Almira. Nagpatuloy pa ang usapan ng dalawa at naging magkaibigan sila. Dahil pakaramdam ni Almira ay sobrang laki ng dapat niyang ipagpasalamat kay Alisa. Pero para kay Alisa ay wala lamang ang bagay na yon. Ayaw lang talaga niyang makakita ng mga bata na inaapi. Matapos silang mag-usap ng ilang oras pa, ay dumiretso si Alisa sa office ng Homeowners Association. Dahil nalaman ng mga ito ang issue patungkol kay Alisa na humingi ng tulong noong isang gabi. At gusto ng mga itong ipaliwanag ang sitwasyon ni James. Dahil marami na ring naging issue patungkol rito. Dahil hindi nila maintindihan ang sakit ng tao. Kaya agad nilang hinuhusgahan. Ipinaliwanag ni Mrs. De La Cruz kay Alisa ang patungkol sa sitwasyon ni James na tinatawag na Tourette Syndrome. Dahil sa mga involuntaryong paggalaw ng iba't ibang bahagi ng katawan ni James. Akala tuloy nila ay masama siyang tao at may balak na gawin sa kanila. Ilang beses na silang nagkaroon ng issue rito at hindi sila napapagod na ipaliwanag sa mga tao ang sitwasyon ni James dahil gusto nila siyang tulungan. Dahil bihira lamang ang mga tao na kagaya nila na binibigyan ng oportunidad na makapagtrabaho ang katulad ni James. Nakinig ng mabuti si Alisa sa paliwanag ni Mrs. De La Cruz at nang gaya ng sitwasyon ni James ay naiintindihan niya. Hindi lamang niya maiwasang matakot dahil hindi pa niya masyadong naiintindihan ang sakit na iyon noon. Pero dahil naipaliwanag na ni Mrs. De La Cruz sa kanya at nakita niya ang sitwasyon ni Jonah, ay mas lalo siyang naging maintindihin sa mga taong may ganitong sakit. Sobrang pagsisisi ang nararamdaman ni Alisa dahil sa panghusga niya kaagad kay James at pinagsisihan niya ang mga masasakit na salita na sinabi niya rito noon. Ngayon ay alam niya na kung gaanong kabuting tao si James. Kaya sobrang laki ang pasasalamat ni Alisa na ipinaliwanag ni Mrs. De La Cruz ang buong sitwasyon ng lalaking ito. Matapos silang mag-usap na dalawa, ay nagsimula ng mag-iba ang pakikitungo ni Alisa sa binata. Lagi niya nang binabati ito tuwing dadaan siya ng gate ng subdivision at dinadalhan pa niya paminsan-minsan ng pagkain. Hindi na rin siya natatakot tuwing gagawa ito ng mga involuntary movements dahil namulat na siya sa sitwasyon na meron ng binata. Isang araw ay nagpa siya si Alisa na kausapin si James at naglakas loob siyang humingi ng tawad sa kanyang lahat ng nagawa at nasabi noong mga nakaraang buwan dahil wala pa siyang kaalam-alam noon sa sitwasyon ng lalaki. Ngayon na naiintindihan niya na ang sakit ni James, ay gusto niya nang makabawi sa lahat ng masasakit na salita na sinabi niya rito at sa lahat ng hindi magandang nagawa niya. James, pwede ka bang makausap? Tanong ni Alisa. Bakit po, miss? Lumapit naman kaagad si James kay Alisa habang ang kanyang katawan ay patuloy pa rin sa paggalaw. Gusto ko lamang humingi sa'yo ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo noon at sa mga nasabi ko pong masasakit na salita sa'yo. Hinusgahan kita kaagad bilang masamang tao kahit hindi ko pa kayo gaanong kakilala. Akala ko kasi masama kang tao eh, pero hindi ko lubos akalain na sobrang buti mo palang tao. Nakausap ko si Mrs. De La Cruz, yung Homeowner Association Director dito, and explain niya sa akin yung sakit nyo. Namulat ako sa katotohanan at ngayon ay naiintindihan ko na ang sitwasyon nyo. Kaya sana'y mapatawad nyo ako sa lahat ng nasabi at nagawa ko sa inyo. Sinserong paghingi ng tawad ni Alisa. Gusto lamang ni Alisa na makabawi sa kanyang mga nagawa dahil alam niyang hindi naging maganda ang trato niya kay James. At ang tanging paghingi lamang ng tawad ang naisipan niyang paraan para maibsan ang nararamdaman niya. Sapagkat pakaramdam niya ay sobrang naging sama niyang tao dahil nanghusga kaagad siya ng tao nang hindi man lamang ito kinikilala. Wala po kayong dapat naihingi ng tawad. Halos lagi ko naman pong nararanasan ng ganoon. Nasanay na po ako sa ganoon. Kaya okay lang po yun, ma'am. Hindi na po ako naapektuhan. At hindi ko rin po kayo masisisi na naging ganun po ang reaksyon niyo sa akin. Sambit ni James. Sana'y mapatawad mo ako, James. Napatawad na po kita, ma'am. Wala po kayong dapat na ikabahala. Dahil hindi naman po ako nagtatanim ng sama ng loob. Napangiti na lamang si Alisa nang marinig iyon. Dahil ngayon, alam na niya sa kanyang sarili
na walang naging sama ng loob sa kanya si James at makakahinga na rin siya ng maluwag dahil hindi na siya nakukonsensya pa sa kanyang mga nasabi at nagawa. Simula nga noon ay naging matalik na magkaibigan sina James at Alisa. Naging bukas si Alisa sa sitwasyon ni James at kahit kailan ay hindi niya na ito muling huhusgahan pa. Masayang-masaya naman ang binata dahil nagkaroon siya ng kaibigan at madadagdag na ito sa kanyang mga kaibigan na nabibilang lamang sa kanyang mga daliri. Marami tayong aral na mapupulot sa kwentong ito. Isa na nga dyan, na huwag tayong basta-bastang humusga sa ibang tao, lalo pat kung hindi natin alam ang kanilang tunay na kalagayan sa buhay. Hindi natin alam kung ano ba ang nilalaman ng kanilang puso, lalo pa sa mga katulad ni James na mayroong kapansanan. Baka mamaya ay mayroon pala silang mabigat na pinagdaraanan sa kanilang mga sarili, katulad na lamang ng kalungkutan at pag-iisa. Kayo mga kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!